Good day, everyone. We are the Group 1, and our topic is cultural pluralism. This is about respecting and accepting different cultures in society. Let's proceed to introduction. Society is made up of people from different cultures, traditions, and beliefs. These differences make communities richer and more meaningful. Cultural pluralism teaches us to value and respect these differences. It helps people live together peacefully while keeping their own identity. Cultural pluralism is important because people today come from many different cultural backgrounds, like sa paniniwala, tradisyon, wika, at pamumuhay. Sa halip na burahin o baguhin ang mga ito, it encourage acceptance and respect. Dahil kapag may cultural pluralism sa isang lipunan, nagiging mas bukas ang isipan ng mga tao. Natututo silang makinig, umunawa at makisama sa iba't iba, kahit hindi sila pare-pareho ng pinanggalingan. Dahil dito, nababawasan ang diskriminasyon at hindi pagkakaunawaan. In short, ang cultural pluralism ay tumutulong sa pagbuo ng isang lipunang mapayapa, nagkakaisa at may respeto sa bawat isa kahit na sila ay magkakaiba. Definitions of cultural pluralism. Cultural pluralism is the idea that many cultures can exist together in one society. Each group keeps its own tradition, language, and beliefs. No culture is seen as better than another. All cultures are respected and accepted. Cultural pluralism means people do not need to give up their culture just to fit in. It means hindi natin kailangan isuko ang sarili nating kultura para lang makibagay sa iba. Maaari pa rin nating ipagpatuloy ang ating mga tradisyon, paniniwala at nakasanayan. Ibig sabihin nito ay pwedeng magsama ang iba't ibang kultura sa iisang lugar nang may paggalang at pagkakaunawaan. Hindi kailangan maging pare-pareho ang lahat para magkaroon ng maayos na samahan. Next is importance in modern society. The world is becoming more connected through travel, technology, and communications. People from different backgrounds now live, work, and study together. Cultural pluralism helps reduce conflict and misunderstanding. It promotes harmony in diverse communities. In modern society, people interact with many cultures every day. It makes society more peaceful and inclusive. Maybe sa paaralan, trabaho at komunidad. Dahil dito, napakahalaga ang pag-unawa at paggalang sa mga pagkakaiba ng bawat isa. Also, it helps people cooperate and build better relationships. Natututo silang makisama, makinig at igalang ang opinyon at tradisyon ng iba. Kaya mas nagiging maayos ang kanilang samahan at ugnayan. Sa ganitong paraan, nagiging mas mapayapa at inklusibo ang lipunan. Ibig sabihin, walang naiiwan o naitataboy dahil lamang sa kanilang kultura. Sa halip lahat ay tinatanggap at binibigyan ng pagkakataong maging bahagi ng komunidad. Diversity of culture. Different cultures have unique language, food, clothing, tradition, values. Diversity makes society more colorful and interesting. Ang diversity ay cultures ay nangangahulugan na iba-iba ang wika, pagkain, tradisyon at paniniwala ng mga tao. Ang pagkakaiba-iba na ito ay nagpapaganda at nagpapakulay sa society. Dapat natin itong i-appreciate, hindi katakutan. Preservation of cultural identity. People should be free to keep their traditions, language, religion, practices. Cultural identity gives people a sense of belonging and pride. Preserving culture helps future generations. It means ang cultural identity ay bahagi ng kung sino tayo bilang tao. Mahalaga na mapanatili ang sariling wika, tradisyon
at paniniwala. Sa ganitong paraan, na ipapasan rin ito sa susunod na henerasyon. Open-mindedness and tolerance. Open-mindedness means being willing to learn from others. Tolerance means accepting different peacefully. These attitudes reduce conflict or prejudice. They encourage friendship and understanding. Ang open-mindedness ay ang pagiging bukas sa pag-intindi sa iba. Ang tolerance naman ay ang pagtanggap sa differences ng walang galit o panghuhusga. Mahalaga ito para maiwasan ang conflict at misunderstanding. Cultural exchange and interaction. People learn from each other thought, food, music, language, art, traditions. Cultural exchange increases appreciation and knowledge. It helps people become more globally aware. Ibig sabihin, ang cultural exchange ay nangyayari kapag nagbabahagi ang mga tao ng kanilang kultura sa iba. Maaring ito ay sa pagkain, musika, pananamit, o tradisyon. Dahil dito, mas natututo at mas na-appreciate natin ang iba't ibang kultura. Mutual respect and acceptance. Respect means valuing other people's beliefs and traditions. Acceptance means allowing others to be different without judgment. These values help build peaceful relationship. Respect is the foundation of unity. It means ang mutual respect ay ang paggalang sa kultura at paniniwala ng iba. Ang acceptance naman ay ang pagtanggap na hindi lahat ay pare-pareho. Kapag may paggalang at pagtanggap, mas nagiging maayos at mapayapa ang ugnayan ng mga tao. Equality among cultural groups. All cultural groups deserve equal rights and opportunities. No one should be treated unfairly because of culture or ethnicity. Equality promotes fairness and justice. It helps everyone feel included in society. Ibig sabihin, ang equality ay nangangahulugan na lahat ng cultural groups ay pantay-pantay. Walang kultura ang mas mataas o mas mababa kaysa sa iba. Mahalaga ito para maiwasan ang unfair treatment at diskriminasyon. Characteristic of cultural pluralism. Coexistence of different traditions and beliefs, open-mindedness and tolerance, cultural exchange and interactions, inclusion without forcing assimilation. Ibig sabihin nito, may ilang katangian ng cultural pluralism tulad ng tolerance, respect, at inclusion. Define natin kung ano nga ba to. Inclusion, pagtanggap at pagsama sa lahat ng tao kahit iba-iba sila. Tolerance naman, paggalang at pagtitiis sa pagkakaiba ng ibang tao kahit hindi ka sang-ayon. Pinapakita nito na pwedeng magsama ang iba't ibang kultura sa isang lipunan. Hindi kailangan mawala ang sariling identity para lang makibagay. Coexistence of traditions and beliefs. Many traditions and beliefs can exist in one society. People can celebrate different festivals and practices. Differences do not need to divide people. Peaceful coexistence creates stronger communities. Ibig sabihin, ang coexistence ay ang sabay-sabay na pamumuhay ng iba't ibang traditions at beliefs. Kahit iba-iba ang paniniwala ng mga tao, maaari pa rin silang mamuhay ng mapayapa. Pinapakita nito ang pagkakaiba ay hindi hadlang sa pagkakaisa. Inclusion without forcing assimilation. Inclusion means everyone is welcome and valued. Assimilation means giving up one's own culture to fit in. Cultural pluralism supports inclusion, not forced assimilation. People can belong to society while staying true to their culture. Ang tunay na inclusion ay
ay pagtanggap sa tao nang hindi niya kailangang kalimutan ang sariling kultura. Dapat igalang ang pagkakaiba ng bawat isa sa paniniwala at tradisyon. Mas nagiging maayos ang lipunan kapag may respeto at pagtanggap. Benefits of cultural pluralism: promotes peace and understanding, encourage activities and innovation, strengthens social unity, enhance global awareness. Ang cultural pluralism ay nakakatulong sa pagkakaroon ng kapayapaan at pagkakaunawa. Nagdadala ito ng mga bagong ideya at mas magandang samahan sa komunidad. Dahil dito, mas nagiging bukas at matatag ang lipunan. Encourage creativity and innovation. Different cultures bring new ideas and perspective. Diversity inspired creativity in art, business, education, and technology. Working together improves problem solving. Ang iba't ibang kultura ay nagbibigay ng bagong ideya at pananaw. Nakakatulong ito sa pagpunlad ng sining, edukasyon, negosyo at teknolohiya. Mas nagiging malikhain ang mga tao kapag nagtutulungan sila. Strength social unity. Respect and inclusion make communities stronger. Unity does not mean everyone must be the same. People can work together despite differences. Diversity can become a source of strength. Hindi kailangang maging pare-pareho ang mga tao upang magkaisa. Ang respeto at pagtutulungan ang nagpapalakas sa komunidad. Ang pagkakaiba ay maaaring maging lakas ng lipunan. Next slide. Enhance global awareness. Learning about cultures helps people understand the world. It prepares individuals for global communication and cooperation. Cultural awareness is important in education and careers. It builds respect for people from the other countries. Ang pag-aaral ng ibang kultura ay nakakatulong upang mas maintindihan ang mundo. Nagiging mas mahusay ang pakikipagkomunikasyon at pakikipagkapwa sa iba't ibang tao. Natuto rin tayong rumespeto sa iba't ibang lahi at kultura. Challenges of cultural pluralism. Cultural misunderstanding, discrimination and prejudice, language barriers, conflict between tradition and modern values. Cultural misunderstanding. People may misinterpret custom or behaviors. Lack of knowledge can cause confusion. Misunderstanding may lead to conflict. Education helps solve this problem. Discrimination and prejudice. Some people judge others unfairly because of culture or ethnicity. Prejudice can lead to exclusion and inequality. Discrimination harms peace and unity. Respect of fairness are needed to stop it. Language barriers. Different language can make communication difficult. Miscommunication may cause confusion or isolation. Learning common language and help patience and effort improve communication. And the last one, conflict between tradition and modern values. Some traditional beliefs may differ from modern ideas. This can create tension in the society. Balanced and respectful discussions are important. Both the tradition and progress should be understood. Cultural misunderstanding or hindi pagkakaunawaan. Dito pinapakita o sinasabi na dapat tayo ay matutong mapag-aral at may kakayahan umintindi sa bawat sitwasyon para hindi magkaroon ng conflict or pag-aaway dahil sa hindi pagkakaintindihan. Dapat din natin intindihan lahat ng ating mga sinasabi para hindi tayo
misinterpret sa lahat ng mga sinasabi natin at hindi nakakasakit sa ating mga ibang kababayan na may sari-sariling kultura na hindi tayo aware kung ito ay nakakasama sa kanila o hindi. Discrimination and prejudice. Dito ay nakapaloob ang pananakit o pagdidiskriminasyon sa isang tao. Dahil ito ay nakakasakit sa ating damdamin at nakakapinsala sa ating mga isipan. Kaya dapat natin gawin ay respetuhin natin ang bawat isa at ituring natin ito nakapantay-pantay at walang inaapakang ibang tao. Language barriers. Dito nakapaloob ang ating mga komunikasyon sa iba't ibang mga kultura. Dapat natin igalang ang ating mga iba't ibang lengguwahe upang mapanatili ang kapayapaan sa bawat kultura. At maaari din po natin itong matutunan dahil kailangan lang po natin ng pagsisikap at effort upang ma-apply ang ating mga iba't ibang lengguwahe na ginagamit sa ibang kultura upang walang conflict na mangyari or miscommunication para maintindihan tayo lahat. Conflict between tradition and modern world. Dito nakapaloob ang maraming katanungan sa atin. Dahil sa panahon natin, hindi na nila tinatangkilik ang ating unang kultura o ang una nating tradisyon dahil sa mga gadgets ngayon na nagpaparami sa atin at ating ginagamit. Hindi pa rin dapat natin walayin ang ating kultura dahil ito ay ang tanyag ng ating mga ninuno. Kaya dapat natin igalang at bigyan balanse ang traditional at saka sa modern para magkaintindihan po tayong lahat at magbigay respeto sa isa't isa. Cultural pluralism in society, seen in school, workplace, and communities. People from different backgrounds interact daily. Diversity is part of everyday life. Society becomes stronger through conclusion. Example in society, education. Students from different backgrounds learn together. Workplace, employees with different culture cooperate and share ideas. Communities, different from different families and groups celebrate their traditions together. Role of government and policies. Government should protect equality and human rights. Policies should prevent discrimination. School institutions should promote inclusion. Laws can help create a fair and respectful society. Cultural pluralism in Philippines. The Philippines has many ethnic groups, language, traditions, religions, and respecting this different strength national unity. Conclusion. Cultural pluralism values diversity, equality, and respect. It allows different cultures to live together peacefully. It brings many benefits but also has challenges. Society becomes stronger when people practice acceptance and inclusion. Call to action. Promote unity and diversity. Respect different culture. Be open-minded and inclusive. Learn for others. Help build a peaceful and united society.